In this particular segment, we would like to try to understand how children interfere with this relationship and what we can do about it. At maya-maya po ng konti, ay bibigyan natin ng lalim pa yung ating pong mga pinag-aralan kanina. At pagdudugtong-dugtugin natin, and when we begin to connect these things together, you will see that the Lord really desires something good for you. In fact, the best. Alright? Marami po sa atin, katulad na binanggit ko kanina, ang nagsisimulang mag-asawa, hindi nga handa. Since hindi sila handa, ang nangyayari, kung ano man ang mangyari, parang firefighting. To those of you who are familiar with the management procedures, there is a word there, it's called proactive. Di ba? Proactive means, you go ahead and plan out para in the future, hindi ka maapektuhan ng mga malalaking problema. Other than being a reactive person. A reactive, parang firefighting lang yan. Pag may sunog, patay mo yung apoy. Ganun na nangyayari sa pagpapalaki ng ating mga anak. Firefighting lang. Pagkatapos sa ating pagka-firefighting, yung kaunting bagay na natutunan natin nung mga bata pa tayo, binabalikan natin yun at inisip, paano ba ako dinisiplina ng nanay ko? Okay, effective yung hatawin ng sandok sa ulo. Okay yun eh, nung hinataw ko ng sandok sa ulo, maganda naman ang nangyari. Kaya, kuha ka ng sandok, anak, ikaw talaga, Hindi effective, so yung anak mo, nagdadabog, nagwala, naglayas, and why? Dahil nga sa pagpapaniwala natin doon sa dalawang hapon na pumatay kay Ninoy. Si Haka-Haka at si Kuru-Kuru, walang totoong sinabi yung dalawa na yon. Kaya mahalaga na maunawaan natin na meron talaga tayong malaking responsibilidad at hindi kumuha mula sa mga kwentong kutsero, kwento ng comics, mula kay Haka-Haka at Kuru-Kuru ng kapamaraanan sa pagpapalaki ng ating mga anak o sa pagdidisiplina ng ating mga anak. Ilan po sa inyo ang pamilyar sa ganitong uri ng sitwasyon? Nakatingin tayo sa ibabaw ng kama. Huwag masyadong malisyoso ang isipan. Sapagkat sa unang gabi ng honeymoon, ay nandoon si sweetheart, honey, tulog na tayo. Ayan. Katapos, maya-maya, nando na po si Mister. Yan. Nakayakap kay sweetheart. Yan. Natalaga na si Mrs. Okay, ganyan. Okay, lagyan natin ng kumot para mga chismosa hindi malaman kung ano nangyari. Okay. Okay, sandali lang Ito po ang unang taon. Tarararan. Yan. Unang taon ng pag-asawa, lagi silang magkasiping sa kama. Medyo pantay pa yung kama, hindi pa nakalubog sa gitna. Yan. Okay. Ayun. Ito ang nangyari sa susunod na taon. Minsan maganda rin yung nanonood kayo mga drama na walang katapos ng drama katulad ng Flor de Luna nung bata pa ako. Okay. Ngayon, sa pangalawang taon, syempre, ay si Mrs. nandoon, dumating na ang unang baby. Kuchi, 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 kuchi. Kuchi, kuchi. Tapos, si Daddy nandoon sa tabi. Yan. Anong ginagawa niya? Nakikihawak din sa baby, pero nagkakamot sa ulo. Yan. Okay. Yan. Maraming gabi na si Mrs. ay ayaw. Kasi si baby makikising. Makikising. Okay. So ngayon, siyempre, ito ang year number 2. Yan. Yan. Yung kama nila hindi nagbabago. Yung pa rin yun. Okay. Si Mister, sa sobrang panggigigil kay Mrs. sa mga panahong wala si baby, ay nagdalang tao ulit. Kaya meron siyang bagong baby at yung babying isa, nando na sa tabi. Yan, dalawa ng baby. Si Mister, nandito na. Yan. Dumami na yung kanyang... Ayan. Marami ng... Kung ano-ano sinasabi, bulong na ng bulong yan sa gabi. Ayan, visit na buhay ito. Ganyan. So, sa gabi, tatawagin niya si Missy sa gabi. Tatawagin niya, psst, psst. Okay. Si Mrs. naman, wag ka ba yan, may mga bata. Wag kang malikot dyan, wag kang malikot. Yan, di ba? So, kaya medyo lumulubog na yung kama kasi
Minsan nakalimutan maglagay ng pampers, ihi ng ihi yung bata. Ano. Nung bago kasal sila, ang ganda-ganda ng kama, di ba? Okay pa yung brush bed nila, ganyan. Ngayon may mga kalawang na dahil nga nadudubihan, tapunan ng gatas, lahat ng klase, no? Tapos ngayon, yung kama, yung headboard niya, kung ano mga nakasampay, mga tuwalya, mga basang panty, mga ano, basta kung anong nando. Lalo pag nilalagnat yung bata, hindi ba? Pero kang batsyado, mabanyusan mo siya, lahat ng mga, parang nag-iba na yung anyo. Anong nangyari sa bahay ko? Nagbukang bodega na ngayon, Hindi mo na makita yung medyas mo, nasa loob na refrigerator. Paano nangyayari dito? Ba? Kasi yung mga bata, kung ano nang pinagpupulot, di ba? Lalo na kung ganyang kaliit, no? Okay? So, ngayon, yan ang nangyayari. Yan ang nangyayari. Kasi nga, hindi nga na tag-aral, Wala namang universidad. Saan patutulugin ng bata? May bang universidad para doon? Wala namang ganong universidad, di ba? So, ngayon, ito ang year number 3. Ito ang unang 4 na taon, no? Okay? Yan. Lumaki ng konti dito. Yan, ganyan. Okay, ito na si Mrs. sa year 4. Yan. Bandang gitna ng year number 4 yan. Okay. So, ito na ngayon si Mrs. Si Mr. Kasi nga, wala silang plano. Hindi nila plano to. Hindi naman nila pag-aaralan to. Yung isang baby, nakahiga dito. Yan. Di ba ganyan mga baby natutulog? Yung isang baby, nakahiga dito. Yun, nakataas pa yung pado. Si Mister, nandito na. Yan. 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 Nalaglag sa kama. Okay. Ayun. Habang nandyan yan, hinahataw na niyan yung sahig. Ang bihirang gumawa ito! Okay, ayan. Ayun si Mister, yan. So, eto na yung pamilya sa 4 na taon. Nalaglag si Mister sa kama. Yan. The problem here, in this particular thing, ay kapag hindi naging maingat si Mister at si Mrs. ay hindi namamansin, ang danger ay, katulad ng nasabi, ay nandito sa kabilang kwarto si Yaya. Yan. Na minsan ay mas mabango pa kaysa kay Mrs. Dahil nakakapaligo sa oras, ayan ang pinakamalaking danger. Danger zone po yan. Are you taking this warning? The progression of this is a mark that something already has gone wrong on this particular time segment. Di ba? Bakit? Ang mga Pilipinong pamilya, wala po tayong plano, wala tayong provision sa ating mga subling. Walang provision. Hindi katulad ng mga Amerikano na meron silang baby's room, hindi ba? Nakahiwalay kagad, pagkapanganak, ganyan. Tayo, hindi maawain tayong mga nanay. Baby ko, paano iiwanan mo? Di ba ganyan, di ba? Gusto natin amuyin yung amoy gatas sa bibig, kaya gano'n, no? Pag pa isang taon na yan, nakakaramdam na yan ng authority. Unang-unang, pwesto pa lang, authority na Di ba? Tapos sinasamba siya ng lahat ng tao sa loob ng bahay. Sinasamba siya. Tanong yung drawing dyan. Kasamba, Now, kapag ganito lang ganito ang mangyayari, ang mga bata ay lalaki na nakararamdam na meron siyang kapangyarihan. And so the child becomes manipulative in his actions. Pag meron siyang kailangan, ihiga, magdadabog, maghisipa. Pag hindi niya nakuha yung kanyang gusto, magwawala siya. Di ba? Ilan sa inyo ang nabiktima na ng ganyan? Ito po ang gusto nating gawan ng tamang aksyon. Dito po sa Genesis chapter 37, verse 9 and 10, nagkaroon ng panaginip ito si Joseph, ang bunsong anak ni Jacob. Dito po sa pagkakataon nito ay, although connected sa prophecy yung kanyang dream, merong binanggit dito yung kanyang magulang na tanong. Nagtanong yan sa lahat ng anak. Ito ang tanong. Will your mother and I actually come and bow down to the ground before you? Kayo ba'y magpapatira pa sa inyong anak? Yuyuko at makikiusap, anak, sige na, maawa ka na kay mami. Kumain ka ng ampalaya. Gagawin mo ba yun sa anak mo? Hindi. Hindi ka lang pwedeng maging parang militar, kain! Hindi pwedeng gano'n, hindi ba? Minsan kasi nakikita yan sa ating mga tatay din, di ba? Minsan pag masyadong violent yung tatay, gano'n din, di ba?
Pag yung misis, hindi na hindi. Yung mister, iba na, kumukulo ng dugo. Kumukulo. Sweetheart, pwede ba? Pwede. Hindi pwede. May bata, masakit ang ulo ko, masakit ang balakang ko, mga masakit, ano? Eh, si mister, napapasigaro rin. Sweetheart, ikaw, higa! Hubad! Medyo. Ano nangyari kay mister? Naging manyak. Bakit? Kasi hindi naging tama yung yung kapamaraanan Nawala na yung lambingan. Nawala na. Patay na. Di ba? So, yung mga bata napapasunod sa ganong panuntunan. Papasunod. Kaya ngayon, ganito po yan. Meron tayong statement sa babasahin, dalawang statement. At mula dito ay gagawa po tayo ng isang pananaw. Statement number 1. When the child or the children is placed in the center of the family, all relationships revolve around them. For all intents and purposes, they are sitting in the seat of authority over the parents. Take note of that, over the parents. This set disrupts the priority relationship established by God in the Scriptures. Therefore, ganito po, merong priority relationship na nakaset. Kanina, tinignan natin, hindi ba? Na ang pinakamahalaga relasyon ay ano? Relasyon ng husband and wife. Kapag sumingit yung bata, ano nangyari? Na-disrupt yung plano ng Diyos. At pag na-disrupt ang plano ng Diyos, anong mangyayari? Kasiraan, hindi ba? Merong kasabihan ganito, violate the command and you tamper with success. Why? Para sa inyo na hindi pa masyadong believe sa Bible. Sa Biblia po, ang bawat kautusan ng Diyos ay nakapaloob doon ang prinsipyo ng tagumpay. Sundin mo, magtatagumpay ka. Hindi mo sundin, sasamahin ka. So there's blessings for obedience and there are punishments or consequences for disobedience. And that's the reason why we must consciously abide by the Word. Now look at statement number 2. When parents na itong kausap, violate the God-ordained priority relationship of husband and wife by modifying or reducing it to strictly a parent-child relationship, or we call it child-centered parenting. They alter the intrinsic psychosociological elements necessary for normal child development. What is that? Na ang mga bata ay merong nakapaloob sa kanyang isang uri ng feedback analysis. Isang sistema na alam niya kung siya'y nakakapangloko na o hindi. Nakaka-pick up siya ng ganon. Kapag naramdaman niya na ang oras ni mami ay puro sa kanya na lamang, maghapon, at pagkatapos sa gabi darating si daddy at siya na naman ang kakargahin, meron siyang feeling na masyado kong espesyal. Pag ngumoy-ngoy siya, bawat iyak niya, kung anong iniiyak niya, bigay si mami, bigay si daddy, meron siyang nararamdamang kakaibang dating. Sabi niya sa kanyang sarili, ganun lang pala dito sa bahay na to. Iiyak lang ako. Nakukuha ko ang gusto ko. Ayan. So, iiyak siya ng iiyak hanggang sa mairita na si nanay. Iyak siya na iyak. Wala nangyari. Nung hindi na siya pinapansin, merong siyang problema. Hindi ako pinapansin na. Makasubok nga ng ibang drama. So, ang ibang drama naman niya ay iuumpog niya ang ulo niya sa sahig. Bong, 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 bong. Yan. Siyempre, si nanay magugulat, di ba? Ay, nabubukol na baby ko. Oh, baby ko. Kumuha ka na ito. Bukol naman. Kumuha kang trapo. Ganito. Ikaw talaga. Yeah. Wala kang kwenta. Yeah. Lumayas ka. Ganyan. Sabi ng bata, okay yun ha. Okay yun. Okay yun. Bakit? Iuumpog ko lang ang ulo ko. Hindi sila papayag. Kaya tara yung bata, naglalaro-laro. Pog! Titinan niya ngayon kung paporma si mami. Ay, kawawa ng baby. Kaya nga yung bata, bukol-bukol na. Okay lang sa kanya yung bukol, okay lang sa kanya yun. Mapansin lang. Diyan nagsisimula ang malalalang temper tantrums. Niloloko ka na. Nagpapauto ka naman. Tanong! Nagtanong. Anong gagawin ko pag inuumpog ng anak kong ulo niya? Buti ko na itanong niya.
Pabayaan mo lang. Sara mo yung kwarto, bagay mo na maliit na awang, silipin mo kung anong nangyari. Simpleng-simple ang panuntunan. Parang showbiz po yan. Pag walang nanonood, walang magpapalabas. Siyempre, di ba? Walang audience. Eh di walang performance. Kaya ka nauuto ng anak mo kadalasan ay dahil ikaw ay palaging pumapatol. Alam niyo na gagawin sa susunod? Sa susunod pag wala, kahit sabihin, papakamatay ako. O, tumalikod ka na. Oo. Eh, hawak naman yung sa mantikilya na kung ano-anong gagawin ng mga bata, iba-ibang gagawin. Punitin ang damit, susuot sa ilalim ng nagtatabog, mag-isipa. Bakit nagkagano'n natin mga anak? Dahil hindi natin na-train na hindi siya ang pinakamahalagang tao sa balat ng lupa. Akala niya siya ang pinakamahalaga. At yan ito sa dahilan, kaya maraming mga nanay namumroblema sa unang araw ng eskwela. Pag prep na, hindi makaalis yung nanay. Bakit? Bilanggo na siya ng kanyang anak. Alright, get the next one. In this particular, let me elaborate further. The most important relationship for a child to see functioning next to your relationship with the Lord is the one you have with your spouse. Take note of that. Ito ay medyo psychology po itong aspeto na to. Gamitan natin ng konting child psychology. Kapag nakita ng bata na palaging siya ang tuon at wala naman palang kwenta yung sa nanay o yung relasyon ng nanay sa tatay, yung tatay sa nanay, o vice versa, nakakaramdam siya na siya ang boss. Di ba? Tandaan po natin na sa bawat kilos natin sa ating mga anak ay meron tayong itinuturong isang bagay. Meron kang tinuturo. Sa pamamagitan ng iyong aksyon o reaksyon. Hindi ba? Halimbawa, bata, maliit. 1.5 years old. Kumakain na yan, di ba, ng solid food. Nakakatakbo na yan. Baby, i-eat na tayo. Gusto mo ng mamam at saka i-eat tayo? Okay. Oh. Apa. Okay. Kain. Baby. Woohoo. Very good. Yaya, clap your hands. Lolo, clap your hands. Lola, clap your hands. Ang galing ni baby. Nyam. Nyam. Baby. Oh. Nyam. Clap your hands, Lolo. Clap your hands, Lola. Anong ginagawa ng baby? Inuuto silang lahat. Anong scripture yon? Train up a mother in the way that she should go. So, binigay ng nanay sa yaya yung bowl na merong durog na patatas. Okay? Yaya, habulin mo. Alas 9 ng umaga binigay, alas 12 na hindi pa ubos. Kasi hindi mahabol nga yaya. Hindi mahabol. Kaya yung yaya, eto mukhang eng-eng din siya. Baby, kaon ka. Baby, kaon ka. Hindi ganyan. English speaking anak ko. So yan po ang nanggaganap sa loob ng bahay, hindi ba? Bakit? Akala nung bata, dapat siyang sambahin. Yan ang problema. Ngayon, papayag ho ba kayong pangunahan kayo ng inyong mga anak? Yun totoo. Ang inyong anak ba ay boss sa loob ng bahay? Mag-ingat sapagkat ang susunod na tanong ay baka makatama sa inyo. Sino ang nagdidesisyon ng ulam ninyo araw-araw? Hinga malalim. Ako po yun. Pag sinabi ba niyang tusino, fried chicken, hot na gusto ko, mami, yun ba ang inuulam ninyo? Ikaw naman galing ka sa probinsya, para katulad ko, gusto-gusto mo ng gulay, ng mga ampalaya, ng mga pinakbet. Mami, ayoko yan. Yaki yan, yaki. Mga social na mga anak, di ba? Yaki, I don't like that food, you know. Sige na nga, longganisa na lang. Inday, magluto ka ng longganisa. Ayaw ni baby na. So lahat, ayaw ni baby. Bakit yan ang ulam nyo? Ayaw ni baby ng Alam mo naman, Mare, ito masyado maselan sa pagkain. Siya na nga nagdidesisyon ng lahat dito Ano pinapanood nyo? Cartoons. Kala ko gusto ng daddy ng news. Ayaw ni baby ng news Gusto niya cartoons.
mo? Ba't ganyan itsura mo? Ayaw ni baby, gusto ng baby, itong damit ko. Pati yan, baby, nagdidesisyon. Anong klase? Lahat, dinesisyonan ng bata. Hanggang isang araw, ikaw na yung may mga maglalakad dyan sa SM, sa mga Shangri-La, may mga gulang na may hawak na tali, di ba? Sa dulo yung bata. Isang araw yung bata, may hawak na magulang. Mami, hindi ka dito. Ano, totoo ba to? Hindi. Nangyayari ba to sa mga department stores? Nangyayari yan, hila-hila yung kawawang ina. Anak, saan tayo pupunta? Anak, nakakahiya naman. Nasisira ang voice ko. Mami, sit! Mami, stand! Mga utu-utong magulang, binigyan kayo ng Diyos na kapangyarihan na supili ng sutil na yan. Ngayon lumalabas ang ugaling makademonyo galing sa lahi ni Adan, hindi mo mapigilan. Bakit? Hindi ko po kaya. Asa-asawa ka, hindi mo kayang magsupil ng anak. Ano ka? Nasundan niyo ho ba ako? Okay. I hope this is not offensive. Kung na-offend man ho kayo, pasensya na kayo. Ito po ang ideya. Ito pang ideya, mga kapatid. Ang pinahiwatig po natin dito ay yung kahalagahan na maunawaan ng bata na siya ay merong papel at ang papel niya ay sumunod. Hindi ikaw ang pasusunurin niya, siya ang susunod sa iyo. Ang bata na isa't kalahating taong gulang ay pwedeng paupuin sa high chair kahit sa loob ng McDonald's o Jollibee. Kung gusto mo. At kung maniniwala ka na kaya at pwedeng mangyari yun. Kung naniwala ka kay haka-haka at kay kuro-kuro na bata yan at hindi makakaintindi, nadaya ka na ng dyablo. Tingnan mo yung batang yan. Kaya nga niyang iuntog ang sarili niya. Sumunod sa'yo, hindi. Kaya niya. Pwedeng-pwede. Maniwala ka lang. Amen po ba? So as we wrap up this segment, I'd like you to observe and understand that we should never allow our children, especially the younger ones, maliliit pa sila, no? At a very young age, to make decisions for us. Hindi mo sasabing, anak, gusto mo ng ampalaya. Sasabihin mo, kakain ka ng ampalaya. Amen? Kakain ka ng patatas. Sit down there and you will eat, as I tell you. As we sum up this segment here, let's affirm in our hearts and in our minds, God wants the best for us. Amen? God wants that our children be obedient children, and God wants that our children be children, not the children that we worship, but the children who follow us because we are their parents. Amen po ba? Now look at that question at the bottom of your page, application question for group discussion. Question is, in what ways are we allowing our children to rule us? Enumerate. Ano mga kapamaraanan kayo papayag na pangunahan ka ng inyong mga anak? Second, if you have, I will ask you to share your realizations to your group. Pakisulat nyo na po ngayon. Baka meron kayong mga realizations na sa pool ako doon na ako yata yun ang hahabol ng bata. Isulat mo nga. Na-realize ko na blah blah blah. Okay? Can you do that?